Probation and Parole Officer. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po sa Manila Parole and Probation Office o tanggapan ng Subuklaya ay naatasan na manguna sa pagtataas ng watawat ngayong umagang ito. Sisimulan po ito ng panalangin ni OIC Margaret Bisaya, sunod ay ang pambansang awit, panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas ni OIC Leyden Fabrero at ng awit ng Manila. Susundan ang panunumpa ng Lingkod Bayan, kawani ng pamahalaan, Senior Probation Officer Joreni Ramos at himno ng Bagong Pilipinas. Panginoon, sa pagtitipon namin ngayon, kami po ay nananalangin na may pusong puno ng pasasalamat. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan ng isip at karunungan sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Bigyan niyo po kami ng lakas at tibay ng loob upang harapin ang mga hamon, ang malasakit na magtingkod ng may kahusayan at magpatuloy sa aming pag-unlad at pagpapabuti. Gabayan niyo po ang aming mga opisyal at bawat kawani na magpatuloy sa pagbibigay ng tapat. Patuloy mo po kami ingatan at pag-isahin sa layuning mapaunlad ang aming mahal na bayan. Ituro niyo po sa amin ang tamang landas at makapaglingkod ng may katarungan, kahusayan at katapatan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisat na may dangal, katarungan at kalayaan na pinapikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Panata sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki mo isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo na ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Naglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Maging instrumento ako sa pagsulong, nakagalingang karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Susulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Yan po tayo makakawad. Dahil mabigat. Sa ito ay kinakailangan tayo na umutuloy. Hindi ang mahal na Dapat may game ka. Lagyan mo ng pagkano, lagyan mo ng patay ng break niya. Brilliant na, brilliant. At least dito hindi na nakakabalan. Doon sa maray na nakakabalan. Magandang umaga muli. Narito po ang aming Regional Director ng Department of Justice, Parole and Probation Administration, National Capital Region, si Dr. Janet S. Padua. Hello. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa aming ginagalang at pinakamamahal na Mayor ng Maynila, ang aming pong pinakapogi na Mayor, si Mayor Francisco Isko Domagoso. So palakpakan naman natin ang lahat. Magandang umaga po at tayo'y mapalad dahil narinito po ang ating mahal na Senador, Ma'am Ana Teresa Risa Navarro Hontiveros. Ang haba po talaga. Pero salamat narinito po
Siyempre po, hindi po makukumpleto ang aming pong umaga kung wala rin po ang aming maganda at pinakamamahal rin na Vice Mayor Chi Atienza para po sa ating City Administrator na si Sir Quintos, sa City Staff, Chief of Staff po si Sir Chavez, and all the beloved councilors, City Department Heads, Chief of Staff, employees of the City of Manila. Magandang umaga po! Talagang dinayo ko kayo rito para personal na pasalamatan ng aming mahal na mayor. Kahit po nag-host lang kami, hindi ko po ito pakakawalan. Ilang minuto, sasabihin ko po kung gaano po kami sinasuportahan ng aming mayor. At malugod ko pong sinasabi ito, mabuti po, meron po tayong kagalang-galang na senador na maririnig ang aming sasabihin. Hindi po lahat ng opisina ay merong opisina na libre. Hindi po lahat ay merong mga nasusuportahan sa mga programa. Pero po sa Maynila ay punong-puno po kami ng suporta. Ang meron lang po kaming tao rito ay 18 lamang na organic. 1,000 investigasyon sa bawat taon at bawat quarter. 1,000 po ang sinusupervise, 18 lang po ang tao. Pero kung hindi po kami nasusuportahan sa mga pangangailangan katulad ng mga benepisyo ng aming mga kliyente, pagbibigay po sa kanila ng mga suporta sa mga programang intervention, dito po kami kumukuha ng budget dahil wala po kaming budget. Pero kahit na hindi po obligasyon ng mahal na mayor, ay tinitignan niya ang kapakanan ng mga nakakulong at nakalabas. Palakpakan po natin. Mayor, ngayong pong araw na to, mabilis ko lang pong sasabihin na 50th anniversary na po ng Parole and Probation Administration. Nais ko pong malaman nyo, sa July 24, ang ating pong kagalang-galang na mayor ay umuo na magbigay ng welcome statement sa buong National Capital Region, at ito ay pangungunahan ng keynote speaker po natin na ni Justice Salameda at iba pang mga justices. This is Criminal Stakeholders Conference na pangungunahan po ng ating mayor sa araw na yan. At nais ko pong malaman nyo na ang Parole and Probation Administration, kami po ay unique. Kami lang po ang ahensya na humahawak ng lahat na convicted na tao sa buong Pilipinas, at kami po ang nag-iimbestiga kung pwede po silang makalabas at magkaroon ng pagkakataong ma-reform. Kahit na po yung mga nagkaroon ng kaso na minor, ay nasa amin din kapag sila ay nasentensyahan. So ngayong pong araw na to, malugod ko pong sasabihin sa inyo, naririto po sa side na to ang buong workforce ng PPA. Yan na po yan, Senador, sa libo-libo, yan na po. So para sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon. Mayor, again, nais ko pong sabihin sa inyo, mahal na mahal ka po ng Parole and Probation Administration. So hindi ko na po patatagalin, tinatawagan ko na po para magbigay ng kanyang mensahe sa umagang ito. Ang ating mahal na Mayor, Francisco Isko Domagoso. Sir. Maraming salamat, RD Padua. Tama po ba? At sa po ng ating mga taga-parole and probation. Awi, yung parole, hindi lang pampasko. Kasi napakalaking bagay po ng tungkuling inyong ginagampanan. At mano pa kapag ang isang tao na nagkasala at nagbayad ng kanyang obligasyon sa lipunan ay mabigyan ng pangalawang pagkakataon. But through you will have a proper assessment of these convicted individuals. Kaya importante na tama ang ating assessment. Na sila'y mabigyan ng pangalawang pagkakataon sa ating lipunan. Muli, palakpakan natin ang mga taga-parole and probation. Ikaw, may probation ka. Gusto mo probation? Masaya ka na dyan. Good morning! Ay napaka-special po ng umaga natin ngayon, mga batang Maynila, sapagkat binisita tayo ng isa sa
maraming beses, and let me put that on record, maraming beses tayong tinulungan noong panahon ng pandemya at mga ilang buwan pang nakararaan sa kasalukuyang administrasyon na ito. Tinutulungan po niyo tayo kahit na, alam nyo, there are 1,600 plus local government units. But our visitor opted to look into Manila's situation and challenges. Kaya maraming beses ko rin siyang pinasalamatan at ngayon bilang pasasalamat din natin mga Batang Maynila, meron pa tayong darating na galing din sa kanya. Lalo na si Padilla, matutuwa yan si Director ng Manila Health Department, si Director Padilla, sapagkat siya po ay naglaan ng pondo para tayo makadagdag ng mga bibilhing ekwipo sa ating mga ospital. At masaya kami na siya ulit ang Health Committee Chair. So, muli mga Batang Maynila, I'd rather have you listen to her today at please give her a warm, pinakamainit na pagtanggap ng mga taga-lungsod ng Maynila sa ating Senador Risa Hontiveros. Salamat po, Mayor Isko. Palakpakan naman po natin sa mga Magandang umaga po sa inyong lahat, mga Batang Maynila. Good morning. Hayaan niyo po akong batiin ng natatangi ang ating mga pinunong kasama natin ngayong umaga. Of course, si Mayor Francisco Isko Domagos po. Ang aking kabaro at kapwa-leader kababaihan, Vice Mayor Chi Atienza, Secretary to the Mayor Letlet Sargal, City Administrator Attorney Wardy Quintos, Chief of Staff Cesar Chavez, ang ating pong mga konsehal ng lungsod ng Maynila, lahat po ng mga department heads sa City Hall, at lahat po ng mga kawani dito sa lungsod ng Maynila, pati po bilang bahagi ng ating mga national government agencies dito sa Maynila. Lunes na Lunes po, maaga pa lang, nandito na po kayo. Kaya gusto kong magsimula sa pasasalamat. Thank you sa inyo, sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. At gusto ko rin po magsimula sa pangungumusta. Kumusta po kayo? Okay naman. Ayan na, at ako naman kung inyong kukumustahin, sasabihin ko na mamaos dito sa bago-bagong panahon ng ating iniibig na inang bayan. Pero basta okay po kayo, okay din po ako. Okay po tayong lahat. Ayan ha, pakikwento sa mga kakilala nyo. Nangungumusta naman ako ha. Okay ba? Ayos lang. Okay. So, syempre, andito nga po tayo para ipakita ang ating solid na suporta sa lungsod ng Maynila. Ito po ang mga good news na binanggit ni Mayor Isko. Naaprubahan na nga po ang mga medical equipment na hiniling ng ating opisina. Director Padilla. At ang mga ito po ay isang ultrasound machine para sa Santa Ana Hospital. Yun. Isa pa pong ultrasound machine para sa Gat Andres Bonifacio Medical Center sa Tondo, at isang digital mobile x-ray machine para sa ospital ng Tondo. Yay! Ang puso ko rin po ay nag-yay dahil
Bilang isang nanay at solo mom din, alam ko po ang kaba kapag kailangang magpa-ospital o kahit magpa-ER sa isang mahal sa buhay. Suki rin po kasi kami kasamang palad nung nakaraang mga taon, suki sa ospital, lalo na po sa bunso kong hikain. So ilang beses na rin po sa nakaraang mga taon, kahit po panahon ng pandemya, kailangan ko siyang itakbo sa emergency room kahit pahating gabi, kahit pa madaling araw. At dun tumagi ng ilang oras sa maginaw na emergency room o mainit na emergency room as the case may be, hanggat i-stabilize yung kanyang kondisyon, yung kanyang paghinga. So in short, gets ko po kayo. Gets ko po kayo, Director Padilla, at lahat po ng mga batang Maynila. Kaya, dagdagan pa natin ang good news. Dito kasing nakaraang 7 buwan na nanilbihan ako bilang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, sinulit ko po talaga para makapagpasa ng mga batas para sa ating kalusugan. Isa po yung Philippine Geriatric Center na malapit na pong maging isang specialty hospital para sa ating mga lolo at lola, at magkakaroon din po siya ng mga regional centers para sa pangangalaga nga po ng kalusugan ng ating mga senior citizens. Gayun din po ang panukalang batas na HOSIP, Health Outreach for Seniors and Indigent Persons. Libreng wheelchairs, hearing aids, at iba pang assistive devices para sa seniors at indigents na mamandate ang ating mga LGUs na dalhin na po ito sa mga tahanan ng ating mga seniors at indigents, at hindi na po sila kailangang pumunta sa iba't ibang mga barangay health stations o rural health units sa buong bansa. At iba pang mga batas na aayusin ang ating universal healthcare system. Gagawin po natin, promise po mga batang Maynila, gagawin po natin ang makakaya para palaging tulad dito sa lungsod ng Maynila. Palaging gobyerno ang lumalapit sa tao sa oras ng pangangailangan. At hindi na po sila ang ating mga constituents sa buong bansa, hindi na po sila dapat na mamalimos ng tulong. Mayor Isko, Vice Mayor G, at sa buong pamahalaang lungsod na naglilingkod sa lahat po ng mga constituents ninyo, mga batang Maynila, maraming salamat sa araw-araw na serbisyo ninyo at sa ating pagtutulungan. At makakaasa po kayo, kasama na po ang aking mabuting kaibigan sa maraming taon na si Ernest Ramel. Magkakaasa po kayong lahat at ang bawat isa sa inyo. Kakampi ninyo ako sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at panglipunan para sa bawat mamamayang Manilenyo, sa bawat batang Manilenyo. Mabuhay ang lungsod ng Maynila, mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Muli, palakpakan natin Senator Risa Hontiveros. Padilla, Paldo. Paldo ka na naman. Hindi, I'm happy. You know, as you all know naman, by this time, that even in the first term, my policy is very simple. MPN. Minimum Basic Needs. Housing, education, healthcare, and jobs. That's it. So anything na pwede natin magasta para tugunan yun, doon tayo pupunta. Mano pa kapag may mga tao na tulad ni Senator Risa Hontiveros, mga leader nasyonal na tutulong sa atin tungo doon sa layunin natin makapagbigay at yung pangarap nating maabot yung pagpapataas ng antas ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. It's the quality of life that we are investing. To
today and to the next generation. No, for now, palakpakan natin ng malakas si Senator Risa. So sa inyong lahat ngayon, magandang umaga ulit. Another week, another day. Every gising is a blessing. Ano man ang kinakarap nating pagsubok, love life, Ma'am Risa, basta love life, ito una ko nakikita. Nahanapan ko pa ito ng partner. Economic, personal, family, health, forget about it. That was yesterday. What is important is today. Buhay tayong lahat. At sa lakas ng pangangatawan na pinagkaloob sa atin ng Diyos at pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos at ng taong bayan na maging tagapaglingkod nila. Let us excel today in the remainders of the week. Maglingkod tayo ng tapat at pwede ba? As always, hinihingi ko sa inyo, pwede ba mag-smile kayo lagi? Smile is a universal act. Even though kahit hindi mo kilala, pag nakita ka agad na bungal ka, napapangiti na. Pag nakita na yung ipin mo, o napapangiti na gumagaan ang aura. Because most, if not all, people will go to this building is may problema. At tayo, ang nakikita nila na tagapagbigay ng solusyon sa kanilang kinakarap. Kaya, let's excel from it. But, for now, I wish that God will keep you healthy and safe for the remainders of the week na tayo naglilingkod sa taong bayan. Mag-iingat kayo. I love you. Yes, I love you. Yan, lawyer yun. Bata pa. Kaya hindi ka na pwede. Kukulatain ka ng nanay niyan. I love you and take care. Mag-iingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.